Dapat po pati tunay na sigarilyo iba nila, sabi ni Jeff Sinambahan ng Pampanga. Nga naman, kung sa tingin ng Philippine Medical Association ay masama sa kalusugan, banta sa kalusugan ng e-cigarette, kaya ito ay ang kanilang panawagan ay iban ang pagbebenta nito. Mas unang iban ang dapat ang sigarilyo, tunay na sigarilyo. Mas unang dapat na iban ang alak. Mas unang dapat na iba ng French fries. Yung paborito mo, Joros. Alam mo ba kung ganong karaming cholesterol ang kinakain mo sa bawat isang supot ng French fries? Napakarami hong mga kinukonsume, kinakain ng mga Pilipino na nakasasama sa kalusugan. Kaya kung yan po ang basihan ng Philippine Medical Association, napakarami nilang ipababan. Napakarami nilang ipatitigil ang pagbebenta dito sa atin kung ang abantalan sa kalusugan ang pag-uusapan natin. Ang dapat dito ay regulasyon. Maayos, may batas na ipatutupad para hindi kung sino-sino lang. Ang mga nagtitinda ng e-cigarette, Philippine E-Cigarette Industry Association. Makakausap po natin ang kanilang Pangulo. Sandali po lamang. Hindi na ako inaatake. Mas maginhawa ang buhay kapag naiinom ang gamot pang maintenance ayon sa reseta. Panahon ng Garantisado! Labing isang minuto na lang, alas 6 na ng umaga. Ito, ilan pang mga text natin, no? Bumababa na kasi ang bilang ng mga nagpapagamot sa kanila, lalo na yung mga nagkakasakit dahil sa yosi. Nag-iisip ba sila bago pag-initan ang e-cigarette, bakit hindi yung yosi ang iba nila? If I know, shareholder yung mga yan sa tobacco industry. Tingnan nyo nga naman, no? Ang mismong naninigarilyo ang ipatigil at hulihin, lalo na malapit sa school. Sabi, bawal magtinda sa tabi ng school. Sa UST po, Dapitan Gate, malapit sa high school, talamak ang bentahan ng cigarettes. Nalalanghap ng mga high school students paglabas nila. Nakasusulasok po ang usok. MMDA po dapat suyurin nila Dapitan Store na nagbebenta ng mga sigarilyo. Puro sila salita, walang gawa. Ayun, sabi nitong si Baby ng QC. Si Mr. Gilbert Mendoza, ang Pangulo ng Philippine E-Cigarette Industry Association, nasa linya natin. Mr. Mendoza, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Jerry. Gilbert, anong reaction ninyo dito? Ipinapaban ng Philippine Medical Association ang pagbebenta ng e-cigarette? Ang reaction po dyan ng PECIA, yung Philippine E-Cigarette Industry Association, hindi naman po makatarungan. Sapagkat ang e-cigarette po, halos 10 taon na ho sa merkado ito wala ba? Naman, 10 taon na pala yan? Opo, halos wala naman po na itatala na nagkasakit dahil sa paggamit nito. Samantalang itong sigarilyo na tunay, ito milyon-milyon ho namamatay na rito, taon-taon. Dapat ito ho talaga ipatigil. Pero kami isang ayon ho sa PMA na i-regulate. Actually ho, sir, ngayon, kaming sa PECIA, nire-regulate na ho namin ang mga membro na tindahan. Kayo sa inyong sariling, sa inyong organisasyon. Anong regulasyon ang sinisimula na ninyo, Mr. Gilbert? Halimbawa po, bawal po ito ibenta sa bata. Sa minors. Pataas lang ho ito, dapat ibenta. At pangalawa, yung ito itatrato na para talaga ring sigarilyo, bawal ho ibenta rin sa mga buntis. Bawal yung sigarilyo at saka hindi ho kami nag-claim na ito isang health product. Na ito ay magkakaroon ka ng mabuting may dudulot sa katawan. Hindi ho namin, kumbaga wala kami pong health claim when selling this product. Okay. So marami pa ho ito na mga regulasyon within ourselves na amin pong pinatutupad na ngayon. Kahit hindi po pa po pinatutupad ng gobyerno, pinatutupad na po namin sa aming asosasyon. Totoo bang yung mga gustong tumigil sa paninigarilyo, yan yung ipinapalit nila sa tunay na sigarilyo? Pwede ho naman alternatibo kung gusto nilang tumigil. Siyempre, ito ho, ang pwedeng magandang alternatibo. At sa kami sa PECIA, paniniwala ho namin
na ang e-cigarette ay mas mabuti di hamak na alternatibo Sa tunay na sigarilyo. Opo. Yung ba tunay na sigarilyo, gaano ang nicotine content nun, Gilbert? Ang nicotine content po niyan ay sa mga pag-aaral 1.5 mg kada isang stick. So ang isang kahon niyan di nasa mga 30 mg. Samantalang itong e-cigarette po pag nagbenta po kami, halimbawa yung isang videos o yung liquido ay pinapatak dito, yung 10 ml na yon, ang pinakamataas na ho na makikita niyo sa market. Sa amin yung sa PCA, hindi ko masasakop, hindi ko namin sakop yung mga binibentang e-cigarette sa market yung sa amin ho, talagang 16 mg lang ho. Pero ang isang 10 ml ho nun, minsan ginagamit po yun ng isang linggo. Isang linggo? Depende ho sa lakas. So mababa, malaki ang diferensya ng nicotine content? Oo, talagang halos wala na ho. At saka pwede rin hong walang ilagay na nicotine. Doon sa itong mag-quit, unti-unti lang bababaan yung nicotine content. Tapos, hanggang umabot sila sa zero. Ako, ganun ang ginawa ko. Ngayon, totally, wala na ako sigarilyo. Ay, ibig sabihin niyo po, sir, kayo gumamit din? Nakagamit din ako niyan. Dati ako naninigarilyo, gumamit ako sandali ng ganyan. Pero sandali lang, hanggang sa tuluyan ko nang naalis ang paninigarilyo. Gilbert, anong form ng tax ang nakakasakop sa e-cigarette? So ngayon po, kami po, sakop po ng VAT. Ng sales tax. Sales tax. So hindi yan sakop talaga ng sin tax law. Oo, sa ngayon po. Pero kung ipatutupad po ng gobyerno, handa naman po kami ilagayan kung ganyan po ang ipatutupad nila sa amin. Pero ang e-cigarette po kasi sa ngayon kaya nga po kami nagbuo ng grupo, isipin niyo po, magkakalabang po kami sa negosyo sa mall. Pero kami po ay nagkaisa. At nagbuo kami ng isang asosasyon para maisaayos itong industriya nito na hindi naman po ito pwede. Ang e-cigarette po, is here to stay kasi kapag ayan sa Amerika. Andali, Gilbert, medyo humihina ang audio mo. Ayan. So, ang payag kayo na maisama na rin ang e-cigarette sa sin tax law, ganun ba? Kung ito po talagang ipatutupad, pero siyempre ang sa amin lang po, talagang hindi po namin kumbaga hindi mo makatarungan kung ito ipapatigil ang pagbebenta. Sapagkat maraming libo-libong Pilipino o estimate namin ngayon na 100,000 Pilipino ang maaapektuhan. Sapagkat ito nakita nilang mas maganda na di hamak na alternatibo kaysa sa totoong sigarilyo. At saka ang sinasabi ng PMA na ito nag-a-appeal sa mga bata. Yun po yung nais ko pong pasinungalingan sapagkat ang e-cigarette po ay hindi po abot kaya ng bili ng mga bata. Mahal nga ho yan. Magkano pinakamurang set ng e-cigarette? Ang average po kasi 2,000. 2,000, tama. Sa muli. So hindi ho ito maaabot kami ng bata, abot presyo ng bata. Yun na yung pinakamura, ganun ba? Oo. Tapos siyempre bibili ka pa ho ng 250 na pampatako dyan na likido. Oo. Hindi kagaya ng totoong sigarilyo, sir. Ang totoong sigarilyo, kayang bilhin na ng bata yan, 5 piso lang ho yan sa bangketa. Pa-stick lang Pa-stick ko. Saka minsan ang nangyayari dyan sa bangketa, pag binibili ho yan ng mga bata, hindi naman hinihinga sila ng ID. Hindi kagaya sa Amerika. Kaya dito, kahit bata pwedeng bumili ng sigarilyo, kami nagpatupad kami ng regulasyon sa aming grupo, sa aming asosasyon, na kailangan hinga ng ID. Ang mga bumibili ng sigarilyo, kung duda namin na itong bumibili sa amin, minor de edad. Ilan na members ng Philippine e-cigarette industry? Ang Philippine e-cigarette Association po, meron po kaming membro na 95 tindahan na usually po, nakapwesto sa mall at lehitimo po ito. Kompleto po kami sa mga business permit, papeles, SEC. At saka nagbabayad po kami ng tamang buwis. Ayun. Okay. Mr. Gilbert Mendoza, salamat po. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po, sir. Okay. Si Gilbert Mendoza, ang Pangulo ng Philippine E-Cigarette Industry Association. TZMM, garantisadong balita!